ang Amerika ang pinakamahusay sa buong mundo. Iyan ang paniniwalang binuo ko sa loob ng 15 taon ng paglalakbay sa mahigit 50 bansa. Ako si Jessica Anderson, isang flight attendant mula sa New York, at ang kwentong ito ay kung paano gumuho ang paniniwalang iyon sa isang pasilyo ngang ospital sa Pilipinas. Nang hina ang aking matuhot at napaupo ako sa sahig, nangingini ang kamay kong hawak ang isang resibo. Hinihingal, tila nawalan ng hangin. Ang puso ng aking 8 taong gulang na anak na si Emily ay unti-unti nang humihinto. Ang sagot ng pinakamahusay na ospital sa New York ay malupit. 9 na buwan ang hihintayin para sa operasyon. Kung kakayanin pa ba ni Emily hanggang doon, Diyos na lang daw ang nakakaalam. Para sa aking, walang lugar sa mundo na mas hihigit pa sa Amerika. Iyon ang aking pinaniniwalaan. Ngunit isang salita mula sa isang Pilipinong doktor ang nakpabagsak sa 15 taon ng aking pagmamataas. 3 araw po, kaya naming oprahan siya pagkatapos ng 3 araw. 9 na buwan laban sa 3 araw. 270 araw laban sa 72 oras. Ang agwat sama numerong ito ang nagtakda sa kapalaran ng aking anak at ang bayarin sa operasyon. Nang makita ko ang resibo para sa isang konsultasyon sa Pilipinas katumbas ngang halagang 1 tasang kape sa New York, ang 15 taon ng aking American pride ay bumuhos bilang mga luha mula sa aking mga mata. Ako, ang flight attendant na tumingin sa mundo mula sa itaas, na inakalang alam ko na ang lahat. Bakit ko hinubat ang aking uniforme nga American Airlines at saan na kaya ngayon naglalaro ang aking anak? Ngayon, ibubunyak ko ang buong talaan ng 72 oras na iyon. Samahan ninyo ako hanggang dulo. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng ma-video. Magandang araw. Ako si Jessica Anderson, 35 taong gulang, ipinanganak at lumaki sa New York City. Sa loob na 15 taon, nagtrabaho ako bilang flight attendant para sa American Airlines. Nalibot ko na ang mahigit 50 bansa. Ang mas skyscraper ng Dubai, ang maginintuang buhangin ng Sahara, ang neon lights ng Tokyo, lahat ay nasaksihan ng aking mga mata. Pero sa tuwing lalapag ang eroplano sa JFK Airport, isa lang ang naisip ko, wala pa ring tatalo sa Amerika. Pagmamayabang ba iyon? Hindi. Para sa akin, iyon ay isang katotohanan. Ang Amerika ang may pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ang aming healthcare system, bagamat mahal, ay itinuturing na may pinakamahusay na mga doktor at teknolohiya. Ang antas ng edukasyon, hindi na kailangang pag-usapan. Ang kalayaan, ang maoportunidad, ang American Dream. Inisip kong nanalo na ako sa loto ngang buhay dahil lang ipinanganak ako sa bansang ito. Naniwala rin akong naipasa ko ang swerteng iyon sa aking anak, si Emily. 8 taong gulang si Emily. Blonde ang buhok, asul ang mga mata, isang tipikal na batang Amerikano. Isa akong single mom. Nagiwalay kaming tatay ni Emily nung 2 taong gulang pa lang siya. Hindi na mahalaga ang dahilan nagadiborsyo. Ang mahalaga ay mag-isa kong pinalaki si Emily mula nun. Hindi naging madali. Ang schedule ng isang flight attendant ay pabago-bago. Mga flight sa madaling araw, gabi, at pag-adjust sa iba't ibang time zone. Malaki ang naitulong ng aking ina. Madalas, nasa himpapawid ako patungong London habang si Emily ay papasok sa eskwela, pero ginawa ko ang lahat. Gusto kong ibigay kay Emily ang pinakamahusay sa lahat. Ipinasok ko siya sa isang prestihiyosong private school sa Manhattan. Ang tuition fee ay 5,500 bawat taon. Mahal, pero kaya ko. Malaki-laki rin ang sahod ng isang senior flight attendant sa American Airlines. Si Emily ay isang masayahing bata. Sikat siya sa eskwelahan at magagaling ang kanyang mga marka, lalo na sa science. Sabi ng kanyang guro, si Emily ay may pambihirang analytical thinking. Naisip ko sa sarili ko, una man, anak ko yan. Ngunit nung nakaraang taxiball, may makakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Madalas nang mapagod si Emily. Pagkawi mula sa eskwelahan, diretso siyang hihiga sa sofa at makakatulog. Nung una, inisip kong bahagi lang iyon ng kanyang paglaki. Ako rin naman ay palaging inaantok noong bata ako. Pero lalo itong lumala. Sa class, kahit kaunting takbo lang ay hinihingal na siya. Namumutla ang kanyang mukha at nangingitim ang kanyang ngalabi. Isang araw, tumawag ang kanyang guro, Miss Anderson. Hinimatay po si Emily sa playground kanina. Siguro po ay mas mabuting ipatingin ninyo siya sa doktor.
Nasa kalagitnaan ako ngang flight, pabalik mula Paris patungong New York, nang matanggap ko ang tawag na iyon sa loop ng eroplano, parang huminto ang mundo ko. Pagkalapag ko, dumiretso ako sa ospital. Inabot ng 2 linggo bago lumabas ang resulta ng mapagsusuri. Ang American healthcare system ay masusi, pero nangangahulugan din iyon ng mahabang proseso at paghihintay. Halos hindi ako nakatulog sa loob ng 2 linggo. Kinansela ko lahat ng aking flight. Sinasabi ni Emily na ayos lang siya, na malamang ay wala lang iyon. Pero kinakabahan ako, isang kutob ng ina. Ang aming cardiologist sa Mount Sinai Hospital ay si Dr. Jacobs, isang kilalang pediatric heart specialist. Itinuro niya ang monitor at dahan-dahang nagpaliwanag, si Emily ay may isang variant ng tetralogy of Fallot, isang congenital heart defect. Karaniwan, natutuklasan ito pagkapanganak, pero sa kaso ni Emily, banayad ang nga sintomas kaya ngayon lang ito napansin. Hindi ako pamilyar sa mga medical terms, kaya nagtanong ako, gaano po yan kaluba? Sandaling natahimik si Dr. Jacobs, ang katahimikan na iyon ang naging sagot, kailangan niyang operasyon. Isang open heart surgery para ayusin ang depekto, mataas naman ang success rate, mahigit 95%. Nakaramdam akong kaunting ginhawa, 95% ay halos sigurado na, ngunit ang sumunod niyang sinabi ang nakpaguho sa akin. Subalit, ang waiting list para sa aming top in-network pediatric cardiac surgeon ay medyo mahaba, at dahil hindi emergency ang kaso ni Emily, mapupunta siya sa regular waiting list. Sa ngayon, ang tinatayang panahon ng paghihintay ay nasa 6 hanggang 9 na buwan. 6 hanggang 9 na buwan. Nanlaki ang mga mata ko. Ang Amerika, ang makapangyarihang Amerika, ay magpapahintay sa isang 8 taong gulang na batang halos 1 taon para sa operasyon sa puso. At ang gastos, nangingini kong tanong. Sa inyong insurance plan, sabi niya habang tinitingnan ang isang folder, ang tinatayang out-of-pocket expense ninyo ay nasa 2,500 hanggang 300,000. Parang sinaksak ang puso ko, 9 na buwan at isang kapat ng $1,000,000. Doc, magiging-ayos lang po ba si Emily sa loob ng 9 na buwan? Sumagot si Dr. Jacobs, karamihan ay nagiging mayos basta't namumuhay sila ng kalmado. Iwasan ang matinding pisikal na gawain at kailangan ng regular na check-up. Kung sakaling magkaroon ng acute deterioration, doon pa lang siya may lilipat sa emergency surgery list. Acute deterioration. Alam ko kung anong ibig sabihin niyon. Kapag lumala ang kanyang kondisyon at naging banta na sa kanyang buhay, doon pa lang siya oprahan agad. Anong klaseng sistema iyon? Pag-uwi ko sa bahay, umiyak ako buong gabi. Mahimbing nang natutulog si Emily. Habang pinagmamasdan ko ang payapa niyang mukha, naisip ko, kakayanin bang batang ito ang 9 na buwan, hindi makakatagbo sa eskwelahan, hindi makakasali sa PA, kasama ang mga kaibigan, at palaging kailangang mag-ingat. Naktiwala ako sa sistema ng Amerika. O mas tamang sabihing, bulag akong naniwala rito, ang Amerika ang may pinakamataas na healthcare spending per capita sa mundo. Buwan-buwan, mahigit 1,000 ang binabayaran ko para sa health insurance. Ganon kamahal na insurance, pero kailangan kong maghintay ng 9 na buwan at magbayad ng halagang katumbas ng isang bahay. Nahanap akong ibang paraan. Paano kung sa Canada, sa Europe? Nag-search ako sa internet, nagpadala ng nga email sa mga ospital, at tumawag. Halos pare-pareho ang mga sagot. Ang mga dayuhang pasyente ay mas matagal ang paghihintay kaysa sa mga mamamayan. At ang gastos, dahil hindi sakop ng insurance, ay napakalaki. Isang ospital sa Germany ang nagsabi nga 6 na buwang paghihintay at tinatayang gastos na 1,500 mahigit, 1,600. Sa huli, kinailangan kong tanggapin ang katotohanan. Kailangan naming maghintay ng 9 na buwan sa Amerika. Hindi ko ipinaliwanag ng detalyado kay Emily. Sinabi ko lang na medyo mahina ang puso niya kaya kailangan niyang uminom gamot at kailangan niyang magpahinga tuwing PE class. Tumango si Emily. Mommy, gagaling din naman ako, di ba? O naman anak. Siyempre, sagot ko, si Mommy ang bahala sa lahat, isang kasinungalingan. Wala akong magawa. Nalibot ko na ang 50 bansa, pero hindi ko mahanap ang lunas para sa puso ng sarili kong anak. Ang bansang pinaniniwalaan kong pinakamahusay sa lahat ay walang naitulong sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, binawasan ko ang aking mga flight. Gusto kong makasama si Emily. Naintindihan naman itong kumpanya
nabawasan ang sahod ko, pero wala akong pakialam, tila unti-unti nang nasasanay si Emily. Sanay na siyang nakaupo sa bench habang naglalaro ang kanyang makaibigan sa PE class. Iniinom din niya ng maayos ang gamot na inireseta ng doktor. Pero alam ko, naririnig ko siyang umiyak minsan sa gabi. Nagtatanong, bakit ako lang ang hindi pwedeng tumakbo? Isang araw, may dumating na anunsyo mula sa eskwelahan. Ang kanilang private school sa Manhattan ay may sister school sa Maynila, Pilipinas. Magkakaroon sila ng 2 linggong student exchange program sa summer break. Noong una, hindi ako interesado. Ang Pilipinas, sa totoo lang, kakaunti lang ang alam ko tungkol sa Pilipinas. Magagandang beaches, masasarap na mangga, at si Manny Pacquiao. Paminsan-minsan, nakakaroon ako ng layover sa Ninoy Aquino International Airport pero hindi pa ako kailanman lumabas ng airport. Ngunit nang makita ni Emily ang anunsyo, nakningning ang kanyang mga mata. Mommy, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Bakit? Tanong ko. Sumagot si Emily, yung kaklase kong si Chloe, galing ang pamilya niya sa Pilipinas. Sabi niya, sobrang sarap daw ng pagkain doon, at ang ganda raw ng beaches. Napangiti ako, nag-alala ako. Sa kondisyon ni Emily, ayos lang ba ang isang mahabang biyahe? Nagtanong ako kay Dr. Jacobs. Sabi niya, walang problema sa mismong flight. Kailangan lang iwasan ang matitinding gawain at siguraduhing iniinom ang gamot. At para makasiguro, alamin ko raw ang contact number ng isang ospital dun. Nagdesisyon ako, sige, pumunta tayo. Ito ang gusto ni Emily. At sa totoo lang, gusto ko ring magbago ng kapaligiran. Araw-araw, nag-alala lang ako para kay Emily at nalulungkot. Sinabi nga eskwelahan na pwedeng sumama ang guardian. Kaya nakbook kami ng flight papuntang Maynila. Hindi ko alam nun na ang biyaheng iyon ang babago sa aming buhay magpakailanman. Sa eroplano papuntang Maynila, nakatingin ako sa bintana. Ang araw ay lumulubok sa ibabaw nga ulap. Daan-daang beses ko nang nakita ang tanawing iyon sa loop ng 15 taon, pero sa araw na iyon tila kakaiba ang ganda nito. Si Emily naman sa tabi ko ay nanonood ng mga basic Tagalog phrases sa isang app sa kanyang tablet. Salamat po, magandang umaga, masarap. Kahit pautal-utal ang kanyang bikas, ang cute niyang tingnan habang nagsisikap. Ito ay isa sa mabihirang pagkakataon na ako ay isang pasahero at hindi isang crew. Karaniwan, ako ang naglalakat sa aisle, nag-alok ng inumin at tinitiyak ang kaligtasan ng lahat. Pero ngayon, nakaupo ako at hinahainan ng pagkain, kakaibang pakiramdam. Nagtanong si Emily, Mommy, gaano katagal ang biyahe papuntang Pilipinas? 16 na oras, anak. Aalis tayo ngayon gabi at darating tayo doon kinabukasan ng umaga. Tumango siya at bumalik sa kanyang tablet. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko, sana maging magandang alaala para sa kanya ang biyaheng ito. Dumating ang pagkain, chicken o beef. Pinili ko ang beef at si Emily naman ay chicken. Pagkatapos ng isang kagat, sumimangot si Emily. Ayoko. Mas masarap pa ang pagkain sa cafeteria ng school, sabi niya. Napatawa ako. Noon, may dumaan sa aisle. Isang lalaking nasa 60, mukhang Pilipino. Naka-business suite, siya at may nakasabit na ID sa kanyang leg na parang galing sa isang ospital. Napatingin ako dito at nabasang nakasulat sa English Street. Luke's Medical Center, Global City, Department of Pediatric Cardiovascular Surgery. Tumibok ng malakas ang aking puso. Pediatric Cardiovascular Surgery, hindi ko namalayang napatitig ako sa kanya, naramdaman niya siguro ang tingin ko at lumingon siya, naktama ang aming nga mata, agad akong yumuko, nahihiya. Ngunit siya ang unang nagsalita, sa Ingles, flight attendant po ba kayo ng American Airlines? Nagulat ako. Paano niyo po nalaman? Ngumiti ang lalaki, may tagpo ng American Airlines sa bag ninyo. Galing din ako sa isang medical conference sa New York. Ah, ganoon po ba? Parang may humihila sa akin. Masyadong malaking koinsidensya, isang pediatric heart surgeon na nakaupo mismo sa tabi ko. Inabot niya ang kanyang business card. Ang panggalan niya ay Dr. Jose Reyes, isang profesor sa St. Luke's Medical Center Conference po. Tanong ko, ang American Heart Association Conference ay ginanap sa New York. Nagpresent ako dun. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako,
Itanong mo na, tadhana ito. Sir, pasensya na po sa abala, pero pwede po ba akong magtanong? Tumango si Dr. Reyes. Maingat kong sinabi, ang anak ko po kasi ay may problema sa puso. Congenital heart defect daw po. Isang variant ng tetralogy of Fallot. Nahing seryoso ang muka ni Dr. Reyes. Ganun ba? Ganon nakatagal mula nang madiagnose siya? Mga 6 na buwan na po sa Mount Sinai sa New York. Kung ganun, may sikedulen na ba kayo para sa operasyon? Napabuntong hininga ako, iyon na nga po ang problema. Masyadong mahaba ang waiting list. 6 hanggang 9 na buwan daw po, nanlaki ang mga mata ni Dr. Reyes. 9 na buwan? Opo, magaling daw po ang sistema sa Amerika, pero mahaba ang pila. Sandaling nag-isip si Dr. Reyes at sinabing, hindi ko masasabi ng sigurado dahil hindi ko nakikita ang buong medical records niya, pero sa Pilipinas, hindi ganun kahaba ang paghihintay. Naging alerto ako, gaano po katagal? Depende sa kaso, pero karaniwan 1 hanggang 2 linggo. Kung emergency, mas mabilis pa. 1 hanggang 2 linggo. Hindi ako makapaniwala, 9 na buwan sa Amerika, pero 2 linggo lang sa Pilipinas, nagdududa ako. Ganun ba kataas ang kalidad ng medisina sa Pilipinas? Mas magaling pa sa Amerika? Nabasa siguro ni Dr. Reyes ang aking mukha at ngumiti siya. Naintindihan ko kung nagdududa kayo. Marami ring ganyang reaksyon kapag sinasabi ko ito sa mga international conferences, pero totoo po. Ang Pilipinas ay isa sa mga top destinations pa sa medical tourism. Marami kaming world-class na ospital at ang aming mga doktor, marami sa kanila ay nausanay din sa Amerika. Ang gastos ay mas mababa dahil sa ekonomiya at sa istruktura ng aming healthcare system. Mas mababa rin po ang gastos. Para sa pediatric heart surgery sa Pilipinas, siguro ay nasa 1.5 hanggang 2,500 milyong piso. Para sa mga dayuhan, baka medyo mas mataas, pero mas mura pa rin kumpara sa Amerika. Nalito ang isip ko, ang 2,500 ay halos 15 milyong piso. Pero sa Pilipinas, sabi niya ay wala pang 3 milyon. Bakit po ganun kamura? Hindi po ba mas mababa ang kalidad? Tumawa si Dr. Reyes. Hindi po. Ang kalidad ay world class. Ang mapilipinong doktor at nurse ay kilala sa buong mundo sa kanilang galing at malasakit. Mas mura ito dahil sa sistema. Ang operating costs dito ay mas mababa at hindi for profit ang karamihan sa mga ospital. Naguguluhan ako. Ang mapinaniniwalaan ko sa loob nga 15 taon ay nayayani. Ang Amerika ang pinakamahusay. Ngunit sabi niya, mas maganda sa Pilipinas. Maingat na sinabi ni Dr. Reyes, hindi ko kayo maaring pilitin dahil hindi ko pa naman nakikita ang pasyente. Pero kung pupunta na rin lang kayo sa Pilipinas, bakit hindi ninyo subukang magpakonsulta? Bukod sa ospital namin, marami pang magagaling na heart center sa Maynila. Ang Makati Medical Center, Philippine Heart Center, lahat iyan ay kilala sa buong mundo. Tumango ako, salamat po, pag-isipan ko. Sa totoo lang, hindi ko pa iyon sineseryoso. Inisip kong nagmamalaki lang siya sa kanyang bansa, tulad ko na ipinagmamalaki ang Amerika. Lumapak kami sa Naya. 5:00 umaga. Ang Hulyo sa Pilipinas ay mainit at maalinsangan, ibang-iba sa tag-init ng New York. Isang school bus ang naghihintay sa amin. Sumakay kami kasama ang ibang estudyante at magulang. Namangga si Emily sa mga nakikita niya sa labas. Mga jeepney, matataas na gusali sa Makati at ang sikat na traffic sa EDSA. Habang papasok kami sa Bonifacio Global City, BGC, ako naman ang nagsimulang mamangha. Mas malinis at moderno ito kaysa sa inaasahan ko. Sa totoo lang, inakala kong ang Pilipinas ay isang underdeveloped na bansa. Ngunit ang BGC ay ibang-iba. Makanaktatas ang glass buildings, malilinis na kalsada, at makaparke. Parang hindi ito ang Pilipinas na nasa isip ko. Ang aming hotel ay nasa BGC. Pagkapasok namin sa kwarto, sumigaw si Emily. Wow, Mommy, ang ganda dito. Maluwag at malinis ang kwarto. Mula sa bintana, tanaw ang skyline ng BGC. Tumalon si Emily sa kama at nagpagulong-gulong. Bigla siyang huminto. Mommy, medyo pagod ako. Nag-alala ako. Sige, magpahinga ka muna. Wala namang schedule ngayon. Mabilis na nakatulog si Emily. Habang nakatingin ako sa labas, bumalik sa isip ko ang sinabi ni Dr. Reyes.
Sa Pilipinas, 1 hanggang 2 linggo lang. Toto kaya iyon? Kung toto, umiling ako. Hindi. Masyadong maganda para maging toto, pero hindi ko itinapon ang kanyang business card. Itinaho ko sa aking wallet. Baka sakali. Kinabukasan, nagsimula ang exchange program. Binisita namin ang isang international school sa Maynila. Mula pa lang sa gate, iba na ang pakiramdam. Moderno at malinis ang campus. Mommy, ang ganda ng school na to, sabi ni Emily. Ang nag-welcome sa amin ay isang guro, si Teacher Anna. Napakabait niya at magaling mag-Ingles. Pumasok kami sa isang classroom. Ang mga batang Pilipino ay mausisang nakatingin sa amin. Ipinakilala kaming guro. Class, we have a new friend from New York today. Kumawe ang mga bata. Nahihiyang kumawe pabalik si Emily. Ang pinakanagulat sa akin ay ang ugaling nga bata at guro. Sobrang palakaibigan at maalalahanin. Agad nilang isinali si Emily sa kanilang malaro. Sa recess, pinaksaluhan nila ang kanilang magabawan. Inalok si Emily ngang isang batang babae ngang ensaymada at isa pang bata ngang isang pirasong mangga. Ang init ng kanilang pagtanggap ay kakaiba. Dumating ang oras ng tanghalian, nagpunta kami sa cafeteria. Dun, muli akong namangha. Nagahain silang mainit na adobo, sinigang at kanin. Masarap. Tinanong ko si Teacher Anna kung makano ang bayad. Ngumiti siya at sinabing kasama na po iyan sa tuition at masustansya po iyan, plinano ngang aming nutritionist. Sa Amerika, ang lunch sa private school ni Emily ay may dagdag na bayad na $15 bawat araw. Dito, ang sarap at kasama na sa bayad, ibang-iba talaga. Sabi ni Emily, Mommy, gusto kong mag-aral dito. Pagkatapos ang tanghalian, nagpunta kami sa playground. Nagtatakbuhan ang nga bata. Si Emily ay nakatingin lang sa kanila, may lungkot sa kanyang nga mata. Bigla, nang hina siya, namutla at naksimulang pakpawisan. Emily, okay ka lang? Mommy, medyo nahihilo ako, bulong niya. Inalalayan ko siya papunta sa isang bench. Kinapa ko ang kanyang pulso. Hindi ito regular. Tumakbo si Teacher Anna. Okay lang po ba siya? Ipinaliwanag ko ang kondisyon niya. Dinala namin siya sa klinik nege eskwelahan. Sinuri siya ng school nurse na napakakalmado at maalaga. Medyo mabilis po ang tibok ng puso niya, pero hindi naman po delikado. Kailangan lang po niyang magpahinga. Habang nagpapahinga si Emily, bumalik na naman sa isip ko ang sinabi ni Dr. Reyes. Kung totoo iyon, kung pwede siyang maoprahan dito, umiling ulit ako. Hindi. Turista lang kami. Walang medical visa, walang insurance. Pero habang tinitignan ko si Emily, naisip ko, kakayanin ba niya ang 9 na buwan? Paano kung may mangyari sa kanya habang naghihintay tayo? Hindi. Hindi iyon pwedeng mangyari. Nagdesisyon ako. Aalamin ko, magpapakonsulta ako. Baka totoo, baka possible. Nang gabing iyon sa hotel, kinuha ko ang business card mula sa aking wallet. Dr. Jose Reyes, Street Lux Medical Center. Nang hininig ang aking mga kamay, paano kung umasa ako tapos hindi rin pala pwede? Masasaktan lang ako. Pero para kay Emily, kailangan kong subukan. Kinuha ko ang telepono. Gabi na nang tawagan ko si Dr. Reyes. Hello Dr. Reyes, si Jessica po ito, yung nakasabay ninyo sa eroplano. Naalala kita. Kumusta ang anak mo? Ipinaliwanag ko ang nangyari sa eskwelahan. Naging seryoso ang kanyang boses. Mukhang lumalala ang kondisyon niya. Gusto mo bang dalhin siya dito sa ospital para masuri natin? Gusto ko po sana, pero turista lang po kami. Walang problema iyon, sabi niya. Ang Pilipinas ay bukas para sa mga medical tourists. Kahit hindi sakop ng insurance, mas abot kaya pa rin ito kaysa sa Amerika. Halika kayo bukas. Ipaschedule kita para sa mga tests. Nagdesisyon ako. Sige po, pupunta kami. Kinabukasan, dinala ko si Emily sa St. Luke's sa BGC. Pagdating namin, ang unang impresyon ko ay parang hindi ito ospital. Mukha itong isang 5-star hotel. Maluwag at maliwanag ang lobby na may mga art installations. Sinalubong kami ni Dr. Reyes. Halikayo. Simulan na natin ang mga tests. Ang mapagsusuri echocardiogram, blood tests ay ginawa lahat sa loob ng isang araw. Sa New York, inaabot ito ng linggo. Habang sinusuri si Emily, ang mga nurse ay napakabait.
Kinakausap nila si Emily sa malambing na paraan. Emily, huwag kang matakot, ha? Parang kiliti lang to. Nakangiti si Emily. Pagkatapos ng 2 oras, lumabas ang resulta. Pumasok kami sa opisina ni Dr. Reyes. Kumpirmado, pareho ng diagnosis sa New York, sabi niya, pero base sa magabagong test, medyo lumala ang kondisyon niya sa nakalipas na 6 na buwan. Mas makakabuti kung maoperahan siya sa lalong madaling panahon. Nangingini kong tinanong, gaano po kabilis? Sumagot si Dr. Reyes, tiningnan ko ng schedulang Pwede natin siyang i-schedule pagkatapos ng 3 araw. 3 araw po? O, dahil sa kondisyon niya, bibigyan natin siyang prioridad. Hindi ako makapaniwala. 9 na buwan sa Amerika, 3 araw sa Pilipinas, ang success rate po? Sa aming ospital, para sa ganitong klaseng ang operasyon, ang success rate ay mahigit 98%. At dahil malusok naman si Emily sa ibang aspeto, maganda ang inaasahan naming resulta. 98%. Bakit po? Bakit po ganung kabilis dito? Ipinaliwanag niya una, marami kaming magagaling na espesyalista dito. Pangalawa, episyente ang aming sistema. At pangatlo, ang kulturang serbisyo dito ay nakatuon sa pasyente. Hindi namin pinapatagal ang paghihirap nila kung kaya namang agapan. At ang huling tanong, ang gastos po, ang kabuang halaga, kasama na ang operasyon, kwarto at lahat na gabayarin ay nasa 1.6 milyong piso. 1.6 milyong piso. Iyon ay nasa 30,000. Sa Amerika, ang hinihingi sa akin ay 2,500 Nagsimula nang mamuo ang luha sa aking mata. Nagdesisyon ako, Dok, gawin niyo po. Pakioperahan ang anak ko. Tumango si Dr. Reyes. Sige, bukas gagawin natin ang final pre-op tests sa makalawa ang operasyon. Doon na ako napahagulgol. Ang 6 na buwang bangungot ay natapos sa isang iglap, sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Hinawakan ni Emily ang kamay ko. Mommy, why are you crying? Gumiti ako, because I'm so happy, sweetie. You're going to be all better. Nagningning ang mamota ni Emily. Talaga po, pwede na akong tumakbo. Oh, anak, pwede ka nang tumakbo hanggat gusto mo. Napangiti siya ng malapat. Sa sandaling iyon, naniwala akong tadhana ang nagdala sa amin sa Pilipinas. Sa araw ng operasyon, habang papasok si Emily sa operating room, niyakap ko siya ng mahigpit. Emily, matulog ka lang sandali. Pagising mo, tapos na ang lahat. Tumango siya. I'm not scared, mommy. Ang tapang ng 8 taong gulang na iyon. Siya hindi takot, pero ako, halos mamatay na sa kaba. Nang maksara ang pintong nang hina ang aking matuhot at napaupo ako sa sahingang pasilyo, nagsimula ang paghihintay. 4 na oras, 5 oras. Pagkatapos, lumabas si Dr. Reyes, tinanggal ang kanyang maskara. The surgery was a success. Sa isang salitang iyon, gumuho ako. Napaupo ako sa sahig at umiyak ng umiyak. Ang 6 na buwang takot at pag-aalala ay nawala. Ligtas si Emily. Mabilis ang pagaling ni Emily. Isang araw lang sa icho, inilipat na siya sa regular na kwarto. Nang una ko siyang makita na gising, ngumiti siya at sinabing, Mommy, I'm hungry. Tumawa ako sa gitna ng aking mga luha. Ang ospital, ang mga nurse, ang pagkain, lahat ay pambihira. Ang mga nurse ay parang mga anghel. Ang pagkain sa ospital, masarap, arroz caldo, sopas. Nang dumating ang araw na pakbabayat, biniyan ako ng resibo ng billing department. Ang kabuang halaga, 450,450 pesos. Hawak ko ang resibo at tinitigan ito. Sa halagang mas mababa pa sa down payment ng kotse sa Amerika, nailigtas ang buhay ng anak ko. Umiyak na naman ako doon mismo sa pasilyo. 1 linggo kaming nanatili sa isang guest house malapit sa ospital para sa recovery ni Emily. At doon nangyari ang himala. Nagsimulang tumakbo si Emily. Sa isang parke sa BGC, tumatakbo siya, nagtatawanan, nang hindi hinihingal o nahihilo. Mommy, look, I can run. Sigaw niya. Habang pinapanood ko siyang naglalaro, alam ko na ang dapat kong gawin. Tinanong ko siya, Emily, do you like the Philippines? Yes, mommy, I love it here. The food is yummy and the people are so nice. What if we lived here? Nanlaki ang mga mata niya. Really? We can live here? I'm thinking about it, sabi ko. Nagsimula akong mag-research.
Isang 15-year veteran flight attendant, nagsasalita ng 4 na wika, nag-apply ako sa Philippine Airlines, natanggap ako, bumalik kami sa New York para ayusin ang lahat. Nagpa-check up si Emily kay Dr. Jacobs. Gulat na gulat siya. Saan ninyo ito pinagawa? Tanong niya. Sa Pilipinas po. Umiling siya. Perfect. The surgery is perfect. World-class work. Lumipat kami sa Pilipinas. Nakakuha kami ng isang tsondo sa BGC. Si Emily ay nag-enroll sa international school kung saan siya unang namangha. Sa kanyang unang araw, sinalubong siyang nga dati niyang nakalaro. Emily, welcome back. Pag-uwi niya masaya niyang ibinalita, Mommy, I played soccer today in PE. And guess what we had for lunch? Chicken adobo. It was so yummy. Nagsimula akong magtrabaho sa Philippine Airlines. Ang asul at puting uniforme ay naging simbolo ng aking bagong buhay. Minsan, may flight ako papuntang New York. Paglapag sa JFK, naalala ko ang dati kong buhay. Ang bansang akala ko ay pinakamahusay sa lahat. Ngayon, 1 taon na ang nakalipas sa huling check-up ni Emily kay Dr. Reyes, sinabi niya, she's perfectly healthy. Her heart is as strong as any other child's. Paglabas namin ng ospital, sabi ni Emily, Mommy, I know what I want to be when I grow up. What is it, sweetie? I want to be a doctor, like Dr. Reyes. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang anak ko, na muntik nang hindi umabot sa kanyang susunod na karawan, ngayon ay nangangarap ng maging doktor. Binigyan kami ng Pilipinas ng bagong buhay, ang bansang minsan kong minaliit. Ang bansang natuklasan ko dahil sa isang pagkakataon, ang bansang ngayon ay aming tahanan. Hindi ko na sinasabing ang Amerika ang pinakamahusay, dahil natutunan ko na ang mundo ay puno ng kamanghamanghang lugar na hindi natin alam, tulad ng Pilipinas. Habang nakatingin ako sa paglubog nga araw sa skyline ng Maynila, may isang salita lang sa aking puso. Salamat.